Next year on where we're talking about the art scene in 2010. We now have with us visual artist Max Balazbas. Max ended 2009 with a bang. He won the silver medal at the Florence Biennale Art Competition. I'm Max, thanks for being here. Masyado kang humble. Hindi naman. Hindi naman? Hindi naman. Okay, malaking bagay pala yung nagawa mo. This competition, tell us about this competition. Actually, yung Florence Biennale po kasi, it's invitational kasi siya. Hindi siya yung basta-basta pwede ka mag-apply. Yeah. So, last June, in-email nila ako na pumasa po ako sa scientific jury. Scientific jury? Yeah, yung scientific committee yun. Composed po siya ng 12 na mga art critic sa iba-ibang part ng mundo. Oo. Anong tinignan nila? Nakita po kasi nila sa net yung mismong mga gawa ko. Okay. Noong June, anong subjects ng mga paintings na yun yung gawa mo na nakita nila before? Actually, yung mga kakaparehas din kasi, kaparehas din yung mga nilalabas ko, architecture abstraction kasi yung tawag ko doon. Yeah. And all about Avenida? All about Avenida, Okay. O sige, so they saw they contacted you in June, told you that, okay, kasama, pumasa raw ako sa screening, and then, invite nila ako to participate nga ako sa Biennale. And then, nag-meeting kami ng... This is the most prestigious art competition ba? I think, one of the more... Isa siya siguro. Kasi Florence is, art city kasi talaga siya. Doon galing sila Michelangelo, Da Vinci. Okay. So, and 2,800 participants pala? Yeah, 83 countries talaga naglaban. Pinalad po tayo mag-represent ng Pilipinas. Ikaw lang sa Pilipinas? Yeah, actually, dapat dalawa po kami. Kasama ko po si Bernito doon. Hindi ko lang kung anong naging dahilan. Ako lang yung nakarating doon sa Florence. Okay. Yun, 2,800 yung total lahat talaga na naglaban-laban na. Wow, okay. But this is not the first time a Filipino artist has joined the Biennale. I mean, marami na sumali. Pero ngayon lang na actually, marami pong Biennale kasi there's Venice Biennale, Singapore Biennale. Dito sa Florence, sa history, I think, sabi nila, ako daw yung Pinoy na Filipino-based artist na first time na na-invitahan doon. Kaya, okay. And you brought here with you, this is the award. The award itself, no? Can you tell us what it is? It's tawag po sila dyan, silver, Lorenzo il Magnifico. It's art patron nila Michelangelo and Da Vinci. Yan po yung naiuwi natin. Alright. And there's a book beside it which shows all the 2,800. You know? And I don't know, we were showing the painting, no? That's one. Yes. Anyway, this is the book, no? Okay. And then, ito po yung winning fish natin. Grabe, sobrang kapal na ito. 2,800 nga naman. Ito po yung winning fish. Okay. Entitled Avenida Manila. Pinagkaroon ko yung buong Avenida. Literally and historically. Yeah. You grew up, no? Yeah. In Avenida. Tell us about that nga ba? Bali kasi nung gumagawa ko ng mga abstract art ko, bali naging inspirasyon ko talaga yung mismo kinalaki ako. Lumaki po ako sa lugar ng Avenida, sa side siya ng Caloocan. Bali nandun ako paligid lahat ng mga murals, mga yan. Sila yung mga naging subject sa inspirasyon din. Okay. So nung bata ka, araw, the whole day, hanggang gabi, nasa street ka? Or pinapauwi ka ata ng alas 6, ano? Apo, sa pagkagabi kasi, hindi na kami pwede maglaro doon sa isang lugar doon na, ang tawag nila, international cabaret. Kasi magpapasukan na yung mga prostitutes. So, antay ulit kami na kinaumagahan para makapaglaro ulit doon. And then, nung teenager na ako, lahat ng mga kalaro ko ron, sila naman yung generation naman na yung mga nagkatrabaho na ron. Sila na yung nagkatrabaho sa cabaret mismo. Oh, okay. Well, interesting. When you were a kid, nag-aano ka na raw, you were drawing already even before you could write. Yes, hindi pa talaga ako marunong mag-sulat ng mga alpabeto. Nakapag-drawing na ako ng mga Mickey Mouse.
Talaga. Pinupush ako ng mother ko na bago ako maglaro, kailangan matapos ko yung isang pyesa or isang assignment ko yun eh. Bago ako makatakbo talaga sa kalye, tapusin ko muna yung gawin ko. Ganun ako pinayin yung mother ko. Okay. Sino bang magaling na artist sa Sa side ko po, anak po ako ng isang arkitekto. Okay. Lumaki po ako sa mga plano-plano. Every night nakita ko yung father ko, architect Romy Bratbat, na gumagawa siya ng mga plano niya. Doon ako lumaki. Okay. That's why you call your style or work architectural abstraction. May background din po kasi yun. Actually, galing ako architecture before. Then, nag-decide ako na mag-shift ng fine arts. Tapos, nung naggawa na ako ng obra ko, kinumbin ako na lang yung dalawang background ng ano ko. Right? From architecture, nagpitara rin ako. Pinagsama ko na sila. Yun yung lumabas. Ba't hindi ka na din maging architect? Siguro, mas gusto ko yung mas malaya ako. Ayoko na may sukat. Okay. So, Avenida, yung lahat ba ng paintings mo over the years, no, were really parang inspired by Avenida? Opo. Doon lang po talaga. Can you describe to us? Kasi since medyo may pagka-abstract siya, no? Describe to us. Yung iba parang may checkered portion, may solid colors, may stripes. Ang gusto ko sa palabas niya dyan is magmukha siyang fabric talaga. Pero wala pong fabric dyan. Right. It's pure paint. Yung mga tela po ng mga prostitutes, yung mga nasa idea ko ng mga damit nila, doon ako nag-base eh. Doon ako nag-start. Then, yung mismo pinaka-backbone ng art is floor plan talaga. Patablo talaga siya nag-uumpisa. Kaya, yun. Ganun lang siya nabubo. Okay. And the winning piece itself, the one that won at the Florence Biennale, was not exactly like this. Medyo rin po dyan, pero it's 7 feet by 9 feet. David ko siya dito sa Florence. Una lang, may mga pinitay ron na kababayan na napakababayan po. Pamilya Cruz at Paleon. Okay. So what do you have in store for 2010? I'm sure people will want to see more of your work. Or even the existing. Ito yun, ano? Oh God, 7 feet. Ang laki. Sa aeroplanong, hindi. Nakaroon. Nakapasok po yun sa BBC 5. Oo. Pero hindi yan hand-carry. Hindi. Chinekin po. Masyado malaki yan. Okay. So, for 2010, what can people expect? Marami kang exhibit, di ba? Meron po akong nakaschedule sa Renaissance Gallery kay Mr. Noli Romero. This coming March po. It's a solo show. And then, by June, siguro, punta po ako dun sa na-invite po ako sa Spain para mag-art residency kasi po yun. And then, August, sa Belgium naman po. Wow! Yung iba po, schedule na nandito po. Wow! Ang galing naman. Ang dami mong pupuntahan. And I'm sure people will want to buy your works. No? I mean,